marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Ronald Giancarlo Cardema ng Duterte Youth Party List. Sabi niya, walang problema sa biro ni PRRD, NBI Chief. Hindi nagkausap si NBI Chief at si IDG Chief sa script. Sabay na, number 1, diniklara ng NBI Chief na walang kaso yung biro ni Digong. Yung bang kill the senators, biro lang yon. So walang problema, sabi ng NBI Director. Dating judge yan, ha. Then, number 2, nagkaso ang CIDG Chief kay Digong dahil threat daw talaga yun. Hindi nagko-coordinate. Hindi nag-uusap. Okay. Tapos, may GMA News. Panoorin, sabi ng GMA News. Tugon ni NBI Director Jaime Santiago sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte na papatay na lang siya ng 15 senador kaugnay ng kinakaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dito sa deklarasyon ni dating Presidente Digong, ito na yung statement ni NBI Director. Kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya, part lamang ng rhetorics ng political speech. Okay. Alam ninyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Inaano namin yan, inaalaw yan ng ating political system. Okay, okay, pakinggan natin mismo si NBI Director. Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Diba? Yeah. Yeah. Nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15 o kayo na nagsabi, joke eh. Gusto kayo accepted ninyo, na joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Diba? Opo. Pero, Director, may mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI nung pong kay VP Sara naman po. Agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at nawi na po sa pagpapile ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito dito kay PRD? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkakadeliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya na at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nag-joke lamang siya. Klaro ng rhetoric ng political speech. Alam mo, in a political speech, ano yan, rhetoric. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system. Ang binantaan, 15 senador. Hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Ayong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador. Dapat yung mga senador, kung sila man, silang magreklamo kung
alam nila na sila yung tinatakot na ipapatay. Ganun po eh. So, ibig sabihin po ngayon, hindi po muna tayo makasagawa ng investigation unless may mag-complaint po. Yes, alam nyo, yun nga, sinasabi ko sa inyo, part yan ng mga political propaganda ng isang political party. Mag-deliver ng mga rhetorics. Okay, so, Ayun, kayo naman. kita nyo, napakaganda ang paliwanag ng NBI Director. Rhetorics lang yun. Joke. Anyway, makita mo, iba't ibang sangay ng gobyerno, NBI, CIDG, ibang pahayag nito, ba naman ang ginawa nito, sinampahan kagad ng kaso. But anyway, para sa tingin ko tinatawanan lang yan ni PRRD. Dating piskal, abogado, dating presidente, baliwala yan. Bring it on. Tingin ko nga, mas maganda pa nga yung ganyan. Pailan yun ang pailan ng kaso. Dahil kung ganyan, lalong mapamamahal sa taong bayan si PRRD. Kasi yung mentality ng Pilipino, yung kultura na kung sino yung inaapi, ang simpatya ng tao nandun sa inaapi. Kaya, sige, pailan nyo ng kaso. At, yun ngang mga senador. Sila yung involved doon eh. Dapat sila ang unang mag-file ng kaso. Sinong senador? Di naman pinangalanan eh. Yun bang nakaupong senador ngayon o kakandidatong senador? Wala nga eh. Kaya nga mautak si PRRD. Diyan ako bumibilib sa kanya yung very buhay na buhay. Hindi boring makinig kay PRRD. Kaya may mga ganyan siya na kung minsan joke. Kung minsan seryoso. Ay, salamat sa ating Tatay Digong. May tapang at malasakit. Okay? So, the best president we ever had para sa akin. Wala nang tatalo kay Tatay Digong. On their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Sir, appropriate po ba ito o may nag-file na complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen. And I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya, pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan na hindi na natin maintindihan kung saan ang galing at sinasabi nila mga vigilante nila ang mga palusot. But the fact remains na maraming namatay dahil he encouraged it during his term. Sir, clarify ko lang, ano po yung mangyayari sa susunod after the case We'll be filing it for, pag natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation and formally, he will be given a copy of the complaint na pinakyat so that he can have his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your person, not as CIDG? I am filing it as both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Para nandito tayo sa PNP at nag-CIDG pa tayo, kung hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na tahimik lang sa sidelines, pero talagang galit din naman, hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa. Sir, ano po ba? Kinonsult niyo yung higher officer sa PNP before making this move? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And, meron naman tayong latitude para mag-decide on our own on this level. So, ginawa ko ang decision na ito. Sir, na-coordinate din ba ito kay Senate President Jesus Escudero? Kasi so far wala pa sa kanilang mga senador ang ilalabas ng cause of concern regarding sa statement ng dating Pangulo. As of the moment, kasi talagang I did this as a patriotic Filipino. Patriotic.
nandito tayo, premier tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatupad ng batas. At kitang-kita sa harap namin, sa harap nating lahat, na ang batas ay nilalapastangan. So, we deem it necessary to file the case under the guidance of the Chief PNP. Would you suggest, sir, na yung mga senators who filed a complaint themselves, kasi sila rin naman yung directly will be endangered because of Depende na sa kanilang appreciation ang situation. Nasa kanila na yun kung gusto nilang mag-file, they are most welcome to come to our office and file the complaint. They can contact us, we can send investigators to get their statements, and we can file the case. Wala po bang political pressure, given that the Vice President is in a similar situation with the filing of the NBI cases din? Alam nyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag nyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ng politika. Wala kaming politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grave threats, Sa ngayon, ang sa amin is unlawful utterances. Nasa case bill up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming, may pinafinal ako, inciting to sedition. That's inciting to sedition naman talaga ang kanyang ginawa. So, inciting to sedition, unlawful utterance. Yes. So, pwede makakita kaya, sir, ng papel na posible ba? Nilagay namin muna sa docket at I'll give you the update pag nabigyan ako ng copy. Thank you, sir. Okay, so yun sinimulan na yung case build-up. Inciting to sedition at ano yung isa? Unlawful utterance. Anyway, trabaho ng pulis yan. Trabaho ni General Torre, okay lang. To me, walang problema. Kung si Tatay Digong Pang yun, bring it on. Bring it on. Kayang-kaya nilang lusutan yan. Pati yung mga sinampang kaso ni BP Sara, ano ba yung grave threat? Sedition, ganon din eh. Nagsalita na nga si Secretary Juan Poncinrilli, wala daw kaso. Anyway, may tiwala tayo sa ating justice system at relax lang po tayo yung mga ganyan. Sa tingin ko, lalong mapapamahal sa taong bayan si PRRD itong mga ganito.